Samantala, kaugnay ng mabigat na daloy ng trapiko ngayong umaga, makakapanayam natin si Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Magandang umaga sa iyo, Charlie. Magandang umaga sa iyo, Ms. Cara. At sa mga oras na ito nga, ang C5 southbound, mabagal pa rin po ang daloy ng traffic. Mula pa rin dyan sa may CP Garcia sa Old Balara hanggang makarating na dito sa may bahagi naman ng market. Ang dahilan nga yan yung 8 sasakyan na nagbanggaan kanina. And as of 9:27, 3 lanes passable na yung area dyan. At ongoing na ina-assist po ng ating mga constable yung mga motorista para tuloy-tuloy nang lumuwag ang C5 southbound. At maraming na mga naapektuhan dyan, pati yung Ortigas westbound din, yung mga nagagaling ng Rosario ay apektado rin po yan. Maging ang Marcos Highway din po naging apektado rin sa pagbagal ng daloy ng traffic at umabot tayo halos dyan sa may Masinag. At ang EDSA naman, tendency kasi yung mga nagagaling ng C5, lalabas sila ng EDSA. Kaya ang EDSA southbound natin sa mga oras na ito, ang pinaka-tail end yan nandito na sa may bahagi naman ng Kaingin hanggang makarating yan dito sa may Buendia naman, sa may Makati. Okay, Charlie. So C5 Kalayaan may na-aksidente dyan at umabot yung buntot ng trapiko hanggang Marcos Highway all the way hanggang EDSA southbound. Yes, po. Alright. Pero napansin din namin na yung EDSA northbound, mabigat din yung daloy ng trapiko. And usually kapag ganitong umaga, mas mabigat ang daloy ng trapiko ng southbound kaysa dun sa northbound. Pero ano yung dahilan at bakit mabigat ngayon ang daloy ng trapiko ng EDSA northbound galing pa all the way from Rojas Boulevard hanggang Quezon City? Apo, ayan ay apektado rin tayo dyan sa may U-turn slot ng Santolan. Kasi yan yung kumbaga yung mga nag-U-turn going southbound pabalik ay bumabagal yan. At maging yung mga nagagaling din po ng Bisirano galing dyan sa may Katipunan, lalabas ng papunta ng EDSA. So kaya't nagko-cross na po dyan sa service road ng Santolan. Aha, so may kaugnayan pa rin ito doon sa aksidente na nagkarambolang mga sasakyan? Yes, opo. Alright. So bukod dyan sa C5 at saka dyan sa EDSA, both northbound and southbound traffic dyan, may iba pa po ba kayong binabantayang mga kalsada na naapektuhan din po ng mabigat na daloy ng trapiko? Bali itong, itong Ortigas, maging itong Pitwason, yung mga westbound at pa-eastbound dyan, apektado rin po yan. So papuntang San Juan at Mandaluyong. So ano po meron pa po ba kayong marerekomendang alternatibong ruta or everything that's going south ay traffic ngayong umaga nito? Everything is talagang matraffic yan. So yung ating friendship lane, pwede rin po doon dumaan yung mga motorista kung kayo po ay manggagaling pa rin dyan sa may Quezon City. Na po muna kayo dyan sa may bahagi ng West Avenue, papunta pong E. Rodriguez, Tomas Morato, tapos E. Rodriguez, and then Gilmore going to San Juan at Mandaluyong papunta na ng Makati area. Pero Charlie, ang magandang balita, ang sabi mo sa amin ay tinatanggal na ng mga MMDA traffic constable yung nagbangga ang mga sasakyan. Po, yung bali yung pinakahuling truck na tumagilid nga loaded ng buhangin ay naitayo na yan at naitabi na. At yung mga nauna naman, yung mga involved na close van, 3 taxi, isang private car at isang Innova, yan ay nauna nang dinala sa Traffic Bureau. At sinunod na lang yung isa pang 6-wheeler truck na loaded din ng salamin ay nadala na rin sa Traffic Bureau mga after an hour. And then nitong mga 9:30, 8:35 na itayo na yung pinakahuling truck at 9:30 na ihatid na rin po sa Traffic Bureau yung pinakahuling truck. So expected natin kailan mag-iisap itong traffic na ito? Expect natin siguro after an hour luluwag na yung traffic natin dahil talagang napakahaba niyan. Alright, meron din kaming pinapakita ngayon sa aming TV screens na meron po kaming nakitang stalled vehicle dyan po sa bahagi ng EDSA Pitwason. Narespondehan na po ba ito ng mga tauhan natin sa MMDA? Apo, inantay na lang po dyan yung tow truck na kukuha po dyan. Alright, maraming salamat sa iyo, Charlie Nosares ng MMDA Metro Base.